Eto na ang matinding sinapit ni Bongo sa ICC. Nagmamakaawa na po at humihingi ng tulong sa taong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ang sinapit nitong si Bongo dahil nagmamakaawa na ho dito sa ICC at biglang humingi po ng tulong sa iyo, sa taong bayan, mga kaibigan. Nako po, ay hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong si Bongo ay isa rin sa mga iniimbestigahan ng ICC. Kaya ito ang latest update, mga kaibigan. Ay biglaan ho ito Kita nyo, tilang araw natahimik ho ang ICC na usapin. But ngayon ho, latest update, ibabahagi ko po sa inyo itong pagmakaawa ni Bongo dito po sa kamay ng ICC. At ang sabi nga niya, tulungan daw natin siya. Isa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, road to 300k subscribers na po tayo. Maraming salamat. Please subscribe. Salamat po. Ito ay napakainit pong usapin ito. Ayaw ko nang patagalin. Gusto kong ibahagi po sa inyo kung paano humingi ng tulong itong si Bongo. Samahan niyo po ako na panuorin, pakinggan, unawain ang ibabahagi ko po sa inyo. Nako, buhat po dito mismo sa kay Bongo, mga kaibigan, na page, at nandiyan din po sa screen. Pwede nyo pong i-screenshot para lubos nyo pong maunawaan at mabasa. Medyo maliliit lang tayong letra. Ito po, statement of Senador Bongo on the 100 days since the arrest of PRRD. Nandito po, ginugunita natin ngayon ang kaisandaang araw mula nang dalhin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. 100 days ago, kinuha nila sa piling natin ang minsay naging ama ng ating bansa. 100 days na tayong nangungulila sa ating Tatay Digong. Aba, ay ayusin mo, Bongo, ang mga statement mo. Yan ay tatay mo lang at iyong mga tagasunod. Ang alam ko, hindi ko naman pinapangunahan. Ang taong bayan, pepera ang iyong tagasunod, ay na itinatakwil bilang ama ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Ay kahit ayusin mo, wag mo latin at tatayan na lahat. O sabihin natin, ika nga po'y tatay na irresponsible. Aba, baka tayo maba pa. Ay marami ito, babasahin ko po. At naku, napakatindi pa ng pagmamakaawa dito ni Bongo upang pakawalan ng ICC itong tatay niya na si Digong Duterte. Di bale, senador ka naman ni Digong hindi ka senador ng taong bayan Patuloy tayong manalangin at umaasa na makauwi na siya sa ating bansa para muling makapiling ang mga Pilipino na minamahal at pinagsisilbihan niya ng lubusan. Yan ang galing mambodol, lumang tugtugin na yan. Ay patuloy tayong manalangin, kaya humihingi po ng tulong itong si Bongo. Marami, huwag kang mag-alala, Bongo, marami ang nananalangin dito kay Digong na sana ay hindi na makauwi ng Republika ng Pilipinas at hatulan ng guilty diyan ho sa dahig Netherlands dito sa kasong crimes against humanity. Kaya kabaliktaran yung sinasabi mo na sana'y makauwi na. Sabagay, ang tagasunod mo at ang tagasunod ni Digong, given na yan, na nananalangin. Ba't ang taong nasa matitino pa ang pag-iisip na hindi naniniwala sa mga kabudulan na ginawa mo at ni Digong, never manalangin yan na makauwi na. O ito, hindi tayo titigil sa panawagan natin. Bring home, sabi nga ni Tatay Digong, he is a Filipino and he loves the Philippines because
is the land of his birth. It is the home of his people. Gaya ng sinabi ko noon, ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang trabaho niya para sa kabutihan ng bansa at ang ating mga anak, ang mga kababayan lamang natin ang dapat tumusga kung naging maayos at epektibo ba ang kampanya laban sa illegal na droga. Sila ang mas makakaalam kung ligtas sila noon na makakauwi sa kanilang pamilya na hindi nasasaktan at kung hindi nababastos ang kanilang mga anak ng mga adik at ibang kriminal sa gabi. Lumantugtugin na yan. Lagi mong sinasabi, Bongo, wala na bang iba? Tagal mo na sinasabi yan. Bagong upo pa lang si Rodrigo Duterte, lagi mong sinasabi, hanggang ngayon yan, isang part ng pabubudol yan. Itong hindi nasasaktan at kung hindi nababastos, ano ba mga sinasabi mo? Ay lahat ng kabastusan noong panahon ni Digong at kayo ay nangyayari. Kahit nga Vice Presidente noon, binabastos nyo si Leni Robredo ay noon, sabi nga ni General Torre, wala naman nagawa yung si Digong, Vice Presidente. Panay patay, kung patay ang lagi nasa bibig. Ginagamit ang piki na tukaw. Ito pa, nakatay ko lang yung sa oras. At sa tingin ko, sa resulta pa lang ng nakaraang eleksyon, hindi natin maitanggi na desisyon na ang taong bayan. Matanda na si Digong, Tatay Digong, 80 years old na siya. Kultura natin na inaalagaan ang matatanda, ginagalang at hindi pinapabayaan. Mas nais na lang niyang manilbihan sa Davao City. Kaya nananawagan po ako sa buong sambayanan Pilipino. Nagmamakaawa, ipagdasal po natin ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ni Tatay Digong. Huwag po tayong tumigil hanggat hindi siya nakakauwi. Ayan po, si Bongo. Yung pong statement niya. Huwag na po tayong tumigil, utos nitong si Bongo magdasal para makauwi. Ito pong si Digong Duterte. Mga kaibigan, maliwanag naman po diyan na ito'y nagmamakaawa itong si Bongo. At nang sa ganun po, inutos, humingi po ng tulong sa taong bayan sa pamamagitan po ng dasal. Ay kung pwede raw po, huwag tayong tumigil sa pagdasal upang makauwi itong si Digong Duterte. No way! Marami ho ang naniniwala na ikangahoy. Itong si Digong Duterte, hindi pokit matanda ay pauuwiin na. Ay wala pong ganon. Ay kahit nga dito sa Pilipinas pag matanda ka na, nagkasala ka, kailangang hatulang ka muna. At pagkatapos ng hatol mo, kung ikaw ay nagmagandang loob sa loob ng kulungan at may edad ka na at nabuno mo na ang halos kalahati ng iyong sentensya, ay pwede kang bigyan ng parol. Baka yan ang ginagaya mo. Malabo sa katotohanan ang iyong pinagsasabi. Bongo, ikaw na lang ang magdasal at iyong mga tagasunod, ba't kami ay magdadasal din? Para sa patuloy na kaligtasan at kalusugan ni Digong Duterte at nang sa ganon, maramdaman niya na siya ay nagrehimas ng rihas na bakal na buhay kapag nakonvict ho siya sa kasong crimes against humanity. Mga kaibigan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, isang like ko sa video na ito. Bye bye. Pala.